Nagbukas ang pelikula sa Los Angeles noong 1992, kung saan makikita si Mercer na tumanggap ng tawag mula sa mga serbisyo sa proteksyon ng bata pagkatapos niyang kunin ang kustodiya ng kanyang anak na si Antoine. Habang pinupuntahan niya si Antoine upang gisingin at makapasok sa paaralan, nakita ng isang lalaking nagngangalang Regan ang kanyang kaibigan na si Copeland at hiniling sa kanya na gawin na ang huling pagnanakaw nila, upang makaalis na sila sa ganitong pamumuhay at manirahan ng may kapayapaan. Bumalik sa bahay ni Mercer, sinusubukan niyang mapalapit sa kanyang anak na si Antoine, ngunit hindi siya nito pinapansin. Samantala, ang mga balita sa radyo ay nagdetalye ng isang puting pulis na nagngangalang Rodney King, na walang awang binugbog ang isang itim na inosenteng lalaki kasama ang ilan sa kanyang mga opisyal at ngayon ay nasa paglilitis, na nakakuha ng maraming atensyon mula sa itim na komunidad. Sinubukan ni Mercer na makipag-usap sa kanyang anak, ngunit ang bata ay humingi lamang ng paliwanag kung bakit nawala siya ng maraming taon at hindi pagpapakita ng maaksidente ang kanyang ina. Pinahintulutan ni Mercer ang kanyang pagmamataas, ngunit nawala ang kanyang pagiging kalmado kaya pinagtaasan niya ito ng boses dahil sa pambabastos sa kanya at nagbigay siya ng curfew sa kanya pagkatapos ng klase dahil sa lumalalang kaso ni Rodney. Sa kabilang banda, sinundo ni Regan ang kanyang kapatid na si Dennis at pinuntahan ang kanyang pasaway na ama upang magbigay ng isang demonstrasyon kung paano nila gagawin ang kanilang pagnanakaw. Samantala, pumunta si Mercer sa isang grocery store kung saan nakatagpo siya ng ilang baguhang gangster na ginugulo ang asyano na cashier. Magalang na sinabihan sila ni Mercer na huwag abalahin ang babae, kaya't inilabas nila ang kanilang baril at itinutok sa ulo niya. Ngunit bigla silang pinagsabihan ng kanilang senior na si DeVille dahil hindi nila alam kung sino si Mercer at kung ano ang kahalagahan na taglay niya sa kanilang komunidad noong araw. Personal na humingi ng paumanhin si DeVille kay Mercer at nagtanong kung kailan siya nakalabas sa kulungan, na isiniwalat ang dahilan kung bakit wala siya sa panahon na kailangan siya ng kanyang pamilya. Sinabi ni Mercer na nakalabas siya 6 na buwan na ang nakalipas at ngayon ay nananahimik na. Pagbalik kay Regan, dinala niya ang kanyang ama sa isang pabrika kung saan ibinigay sa kanya ng kanyang source ang lahat ng detalye at pagkakaayos ng isang safe, na naglalaman ng 10 milyong halaga ng platinum. Ang safe ay gawa sa solid na material at may seguridad na isang alarma, na agad na ipapasok sa isang metal na hawla kapag ito ay tumunog. Sa kabila ng lubusang pagplaplano sa pagnanakaw, hindi sumasang-ayon ang kanyang ama na gawin ang isang bagay na ganito kalaki at nagbigay rin ito ng komento na hindi sila ganoon kapropesyonal upang makaiwas sa seguridad o sa mga kamera ng pabrika. Ang mga pag-uugaling ito ay isa sa mga hindi gusto ni Regan mula sa kanyang ama, ngunit nanatili siyang tahimik at inihatid na lamang ito. Sa likod nila ay si Mercer na nasa kanyang sasakyan at nagtatrabaho sa pabrika ng platinum. Habang kinukuha ang kanyang card at mga susi, nakipag-usap siya sa pinuno ng seguridad na si Joseph tungkol sa kaso ni Rodney King na magpapagana ng tunay na init kung ang hatol ay laban sa itim na biktima. Habang nagsisimulang magtrabaho si Mercer, ipinakita sina Dennis at Regan na magkasama. Tulad ng isang mabuting magkapatid, sinamahan ni Dennis si Regan matapos hindi aprubahan ng kanilang ama ang kanyang plano. Nang maglaon sa araw na iyon, ang balita tungkol kay Rodney na idineklara na hindi nagkasala sa batas ay pumutok sa balita at sa komunidad ng mga itim. Isang protesta ang nagaganap sa Los Angeles, na unti-unting lumalaki at nagiging marahas. Si Antoine ay dumiretso sa bahay mula sa paaralan at napansin ang kaguluhan malapit sa kanilang bahay, na sinasamantala ng iba ang nakawan sa isang tindahan ng alak. Napapanood ang balitang kaguluhan sa TV, nagplano si Regan ng isang ideya na gawin ang kanyang pagnanakaw ngayong magiging abala ang mga pulis sa protesta. Tinawagan niya ang kanyang ama na pumayag din na gawin na ang kanilang pagnanakaw. Samantala, si Mercer at lahat ng iba pang manggagawa sa pabrika ay binibigyan ng natitirang araw ng pahinga upang makauwi at maging ligtas. Ang source ni Regan mula sa loob ng pabrika ay nag-a-update sa kanya sa sitwasyon, kaya sinabihan niya si Dennis at nagmadaling sinimulan ang kanilang pagnanakaw. Sinundo nila si Copeland sa kanyang bahay, na kasalukuyang buntis ang asawa, na hiniling niya na manatili siya sa loob ng bahay habang hindi pa siya nakakauwi. Pagbalik sa pabrika, magiliw na tinanong ni Mercer si Joseph kung maaari niyang dalhin ang kanyang anak sa pabrika dahil ang kanyang bahay ay nasa gitna mismo ng mga itim na nagpoprotesta, na ayon sa kanya ay hindi ligtas para sa kanyang anak sa ngayon. Si Joseph ay may malambot na puso at naintindihan ang lahat, kaya pumayag siyang hayaan silang manatili silang ligtas ni Antoine sa pabrika. Sa kabilang panig, pinuntahan ni Regan ang kanyang ama at nagalit sa kanya dahil sa pagkuha ng 2 thugs para protektahan siya.
Nagmaneho si Mercer sa gitna ng kaguluhan upang makuha ang kanyang anak, ngunit nadatnan na walang laman ang bahay. Habang ang mga sasakyan ng pulis ay patungo sa kaguluhan, si Dennis ang nagmaneho ng van patungo sa pabrika. Nabagot si Joseph sa pag-upo sa harapan ng mga surveillance monitor kaya umikot siya sa gusali. Tinapos ni Regan ang security guard sa labas at pinaandar ang kanilang van sa pangunahing pinto. Dumaan sila sa mga pantalan sa pag-aakalang walang tao, ngunit nang makasalubong nila si Joseph sa may vending machine, magalang na sinubukan ni Regan na sabihan si Joseph na ibaba ang kanyang baril, ngunit agad siyang binaril ng mga tulisan ng kanyang ama na ikinagulat ng magkapatid. Nagbanta si Regan na papatayin ang alip-oras ng kanyang ama, ngunit sinabihan sila ng kanilang ama sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng pagbabahagi ng parehong interes. Pinutol ng mga magnanakaw ang mga linya ng telepono at pagbabantay. Gumamit sila ng forklift patungo sa safe room kung saan inilagay nila ang kanilang kagamitan sa posisyon upang sirain ang safe. Pagbalik kay Mercer, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang anak na nakatayo pa rin malapit sa isang grocery store na ninakawan ng mga itim na grupo, kaya hinawakan niya ito sa kwelyo at dinala sa kanyang sasakyan. Sa kabilang panig, si Regan at kanyang grupo ay nagsimulang mag-drill ng isang butas sa safe. Nagkamalay si Joseph at kinaladkad ang sarili para itulak ang security button. Ito ay nag-trigger sa metal na hawla na ibaba ang sarili nito, kaya agad na pinatakbo ni Regan ang forklift upang pigilan ang hawla. Sa panahong ito, ang binti ni Copeland ay nasa ilalim ng gulong sa harap na nadurog, na nagpataranta kay Regan at sinubukan na umatras upang mapalaya ang binti ng kanyang kaibigan, ngunit mahigpit na tumanggi ang kanyang makasarili na ama dahil babagsak ang hawla kung tatanggalin nila ito. Pinagsabihan ni Regan ang kanyang ama dahil sa pagiging walang awa nito. Kaya bilang kapalit ay iniutos ng kanyang ama na kunin ang susi ng forklift para pigilan si Regan sa kanyang kagustuhan. Kasabay nito, ang isang air patrol ay natanggap ang alerto ng alarma sa pabrika, kaya nagpasya silang mabilis na bumisita doon. Samantala, sinubukan ni Antoine na tumakas mula sa sasakyan upang sumali sa mga itim na nagpoprotesta, ngunit hinila siya pabalik ni Mercer sa loob, na nagsasabi na ang karahasan ay hindi ang opsyon para sa isang bagay na hindi bago. Sinusubukan niyang makipag-usap sa kanyang anak para sabihin ang kanyang obserbasyon kung paano nila sinisira ang sarili nilang bayan na siyang plano talaga ng mga pulis. Pagbalik sa pabrika, isinara ng mga tulisan ng alarma at muling binaril si Joseph. Sina Mercer at Antoine ay nagmamaneho nang makatagpo sila ng isang grupo ng mga itim na lalaki na tinatakot ang inosenteng puting mag-asawa, kaya lumabas si Mercer sa kanyang sasakyan at binugbog ang mga itim na lalaki upang mailigtas ang mag-asawa bago sila sinabihan na magmadali sa pagpapatakbo. Ginagamit ng mga magnanakaw ang lahat ng mayroon sila upang pasabugin ang safe ngunit agad na huminto nang lumipad ang chopper sa itaas nila. Nakita ng mga opisyal sa chopper na tahimik ang lugar, kaya lumipad sila palayo. Sina Mercer at Antoine ay pinahinto ng mga pulis na naglagay ng kanilang sariling curfew. Kumilos ng hindi maganda ang mga pulis, pinababa ang mag-ama dahil sa pagiging itim at naghanap sa kanilang sasakyan ng walang warrant. Pagkatapos, nang walang nahanap sa kanilang sasakyan, hinayaan nila ang mag-ama na umalis ngunit na-trauma si Antoine nang makita ang pagkakaiba ng puti at itim na tao. Sa kabilang panig, ang mga masasamang tao sa wakas ay nabuksan ng safe gamit ang mga pampasabog at naging mga milyonaryo. Umalis si Regan upang ihanda ang van, at pumunta si Dennis sa banyo upang hugasan ang dugo ni Copeland sa kanyang mga kamay. Sa oras na yun, ang mag-ama ay pumasok sa pangunahing pinto at napansin ang kawalan ng mga bantay. Tumuloy ang mag-ama sa loob kung saan itinuro niya kay Antoine ang direksyon ng banyo upang umihi. Sa pagpasok ni Antoine ay nagulat si Dennis, kaya itinutok niya ang kanyang baril sa kanya. Kasabay nito ay nakita ni Mercer si Joseph sa sahig na wala ng buhay, kaya kinuha niya ang baril nito at sumulong, kung saan siya binaril ng mga tulisan. Tinakasan niya ang mga ito at pinuntahan ang kanyang anak na natuklasan na wala na sa banyo. Tumakbo siya sa pantalan at pinatay ang kuryente upang makalaban sa mga magnanakaw. Hinampas niya ang isa sa dalawang tulisan sa daan at tumakbo pabalik sa pantalan, kung saan naabutan niya si Regan na nagparada ng sasakyan at pinatumba niya ito gamit ang isang suntok. Samantala, dinala ni Dennis si Antoine sa kanyang ama, na nagtanong kay Antoine sa harap ng umiiyak na si Copeland na ang paa ay kinakailangan na putulin. Sinubukan ni Mercer na tanungin si Regan, ngunit nang wala siyang makuhang sagot mula sa kanya, naisip niya na narito sila para nakawin ang platinum, kaya't pumasok siya sa safe room at nasaksihan ng ama ni Regan na nagbabanta sa kanyang anak. Nang sumigaw si Copeland dahil sa hindi na matiis na sakit,
Binaril siya nito ng ilang beses hanggang sa mamatay, na ikinatrauma din ni Dennis kasama si Antoine. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Antoine na nandito siya at hinahanap ang kanyang nawawalang ama, na nagtatrabaho rito, kaya nakaramdam ng bukas palad ang matanda at pinayagang umalis si Antoine. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga alipores ay nagpakita sa eksaktong oras, na naguulat na may kumuha kay Regan. Agad na tinawag ng matanda si Antoine at sinaktan sa pagsisinungaling tungkol sa kanyang ama. Nagpasya siyang gamitin siya bilang bitag para maibalik si Regan, kaya pinanatili niya ito at pinadala ang kanyang mga alipores upang suriin ang van, na natagpo ang nawawala ang susi nito. Tumakbo din si Mercer palayo sa silid at sinubukan na kumaway sa isang nagpapatrulyang chopper para humingi ng tulong, ngunit lumipad ito palayo. Tinambangan siya ng isa sa mga tulisan mula sa likod at binugbog para maibalik ang susi ng van na ninakaw niya. Lumaban si Mercer at sa wakas ay binaril niya ito, dahilan para masira niya ang bubong na salamin ng safe room at mahulog mismo sa harapan ng matanda. Bumalik si Mercer kay Regan at pinalaya ito, naaawa siya sa pagkakaroon niya ng walang pusong ama, na inihayag na binaril niya lang ang isang itim na lalaki mula sa kanyang sariling kupunan sa harap ng kanyang anak. Napagtanto ni Regan na si Copeland yun, kaya nagalit siya sa kanyang ama. Samantala, nilagyan ng asido ng matanda at nang natitira niyang alipores ang buong safe at mga random na gamit sa paligid ng silid bago inimpake ang mga platinum at umalis. Umupo si Dennis sa tabi ni Antoine at sinubukan na tanungin kung alam niya ang kinaroroonan ng kanyang kapatid, ngunit sumumpa si Antoine na wala siyang alam. Sa wakas ay gumawa ng kasunduan ng matanda sa pamamagitan ng com at sinabihan si Mercer na pumunta sa pantalan para makipagpalitan ng walang dalang armas. Binalaan siya ni Regan na ito ay isang bitag dahil si Antoine ay isang saksi at ang kanyang ama ay hindi kailanman nagpapatawad ng mga saksi. Kaya naman, ginamit ni Mercer si Regan na nagpapakita ng pakikipagtulungan, sa pantalan ay makikita si Dennis na nagkarga ng platinum sa van. Kinuha ng matandang lalaki ang isa sa mga parte ng van at inayos ito, ngunit binalak na barilin si Antoine upang ipaghiganti ang isa sa alipores na binaril ni Mercer. Agad na itinulak ni Mercer si Regan sa direksyon ng van at ginamit ang kanyang baril para magpaputok, kung saan nabaril si Dennis. Sa huli, tinulungan ni Regan si Dennis na makasakay sa van, na ang mag-ama ang nagmaneho at tumakas dala ang platinum. Gutom sa pera, ninakaw ng ama ni Regan ang kotse ni Mercer malapit sa pangunahing pinto kasama ang kanyang alipores at hinabol sila. Nang mamatay si Dennis sa kanyang mga kamay, nalungkot siya kaya binuksan niya ang pinto ng van at sinimulang barilin ang kanyang ama, kung saan natamaan siya ng alipores sa dibdib. Bago siya nawala ng malay, nagawa niyang mapatay ang alipores ng kanyang ama, ngunit nag-ambala si Mercer dahil sa mga putok ng baril at tuluyang bumangga ang van. Lumapit ang matandang lalaki sa van at nakita niya ang lahat ng platinum na nakahandusay sa lupa. Pinapanood niya ang kanyang anak na halos mamatay na, kaya humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya naging sapat para sa kanya at binaril siya sa ulo. Nang marinig niyang kinakaladkad ni Mercer ang sarili palabas ng van, lumapit siya para barilin siya, ngunit binaril siya ni Antoine mula sa likuran gamit ang nanginginig niyang mga kamay at nailigtas ang kanyang ama. Natapos ang pelikula nang magkayakap ang mag-ama at umalis sakay ng kanilang sasakyan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!